day that the Lord has made. In every season, whether it's raining or dry season, still, this is the day that the Lord has made. And it's very clear that He said, we should rejoice and be glad in it. Amen? Today, the Lord wants us to rest. Why? Because itong past few weeks, past few days, we are bombarded with different kinds ng mga pagsubok, burdens sa paligid natin. But then, gusto kong basahin ulit sa inyo a very familiar verse na magbibigay sa atin ng assurance or magbibigay sa atin ng kapahingahan because God wants you to rest today. Amen? Rest in Him. What does it mean? You need to depend on Him. We will surrender everything to God again today. Amen? So the Bible says in Psalms 23, it says here, the Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. That's the best thing. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. And this is His promise. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen? What a word. Amen? Today, the key word is to rest in Him. Amen? Pwede ba tayong tumayo ngayong araw na to? Sino dito ang pagod na? The Bible says, worship. Amen? Who among you are anxious today? Sabi, worship. Who among you are burdened sa maraming bagay? The key word is to worship, to praise, to pray harder, to praise more. Amen? To give everything to Jesus today. Amen? In every season, we need to give glory to God. Amen? And what's His promise? Pag ginawa mo yun, all these things shall be added unto you. Amen? All these things shall be added unto you. Pwede mo sabihin natin, worship? Worship! 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 Yan ang gagawin natin ngayon. We will worship and celebrate Jesus Christ today. Hallelujah! Let's worship and praise Him. I
Calvary. Walang kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. All the believers, come on, declare it today. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Come on, Isel. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano bang maging ano bang maging sitwasyon, ika'y tutuloy.
unos, pagsubok. Kahit anong season ng buhay mo, kahit saang sitwasyon ka meron ngayon, one thing is for sure, if you obey Jesus, if you surrender everything to Him, He is there and He will never leave you. Panginoon, salamat dahil tunay nga na walang mahirap sa'yo, walang imposible sa'yo. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Come on, church. I encourage everyone to open their mouth. Come on. Hallelujah. Jesus, higit sa aking kailangan.
sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya ay patuloy. Katulad ng pagsilang hinala, patuloy siyang nagbibigay tanggal. Sa puso ko't damdamin, sa buong mundo'y aking awitin. Bilang iyong walang hanggan. Dakilang in dry season, kahit sa rainy season, our God is so good. He will never change. He will never change. His love for you is still everlasting. His love for you is still eternal. Mga kapatid, it's up to us now. Nasa sa atin na ngayon. Our God is so gentleman talaga, na hindi niya kayang ipilit yung sarili niya sa kung anong gusto niya. But you need to surrender. If you really wanted to experience God's love, God's forgiving mercy, His mercy, His grace, you need to surrender. You need to give Him space to move, to touch you right now.
hindi yun yung mangyayari if you're not focused on Him. It will not happen. But if you are willing, I'm asking you right now, are you willing? Are you ready? Are you ready to surrender everything to Him? Your anxiousness? Are you ready to surrender your week to Him? Your coming days to Him? Lord, we need provision. We need your mercy. We need your love. We need everything. And you know it, oh God. But right now, Panginoon, I pray na makita mo sa aming mga puso yung desire to know you more. The desire, Panginoon, na mag-effort para po mabigay sa iyo yung pinakamataas na papuri at pagsamba. I know some of us, hindi pa ganun ka naiintindihan yung nangyayari sa paligid. But Lord, the fact that they are here, the fact that they are listening, the fact that they are, their attention is here, Panginoon. Lord, it's a sign that they are here, Panginoon, to surrender, Panginoon. Lord, thank you so much for your presence today. And I just pray, Lord God, na nabigyan ka namin ng papuri at pasasalamat. Lord God, and even sa mga kasama namin online, to those sisters and brothers in Christ na hindi namin nakasama today physically, but they are watching online. Lord, I just pray na reach them out, Panginoon. Ikaw ang mag-reach out sa kanila. Kasi, Panginoon, ang tao hindi yan kaya. But Lord, you are a powerful God. Kahit anong ginagawa namin, Panginoon. But basta willing ang aming mga puso. You are ready to move. You are ready to give. And you are ready, Panginoon, to hug us, Panginoon. Thank you, Lord, for your sweet presence today. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Let's clap our hands for God. And you may all be seated po. Yan. Para naman po sa ating pong tithes and offering. Giving is not just about money. So yung pagbibigay po natin, hindi lang po siya dahil sa pera. It's about the heart. It's about po yung heart ng pagbibigay po natin sa Panginoon. When we bring our tithes and offerings to God, we're declaring that He is our source and provider. Amen? Sabi nga po sa Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse, and see if I will not open the windows of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Gusto po ba nating maranasan yun? Amen. Yung siksik, liglig at nag-uumapaw na pagpapala po ng Panginoon. So our giving is an act of faith and obedience. It's a way of saying, Lord, I trust you more than my paycheck. I trust you more than my plans, and I trust you more than my savings. Amen? Every seed we sow into God's kingdom is never wasted. Lahat po ng pagpapagal natin sa Panginoon, yung pagbibigay po natin sa Panginoon, it is never wasted. It's multiplied for His glory and for our good. Amen? Kaya po today, sa araw po na to, let's give cheerfully with gratitude. Na sabihin natin, Lord, itong ibibigay ko ay para sa iyo. Tanggapin mo ito na handog para sa ikakaluwalhati ng iyong pangalan at ng iyong kingdom. Knowing that we're partnering with God in advancing His work and positioning ourselves for His abundant blessings sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya tayo po yung magbigay ng meron pong gratitude sa ating po mga puso, hindi po napipilitan at patuloy na ang pagpapala po ng Panginoon ay mararanasan po natin. Amen? Sige po, tayo po yung manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, salamat po sa patuloy na pagtuturo sa aming Panginoon ng kahalagahan po ng tithes and offering, Panginoon. Hindi man po ganun talaga kadali ang buhay, Panginoon, dahil po sa mga mahal po ng bilihin at iba pong mga expenses, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, dahil sabi mo sa iyong mga salita, you are our great provider, Panginoon. You are the source of blessings, of our blessings, Lord God. Yung income po namin, our resources, Panginoon. Even, Lord God, yung mga trabaho po na meron kami at yung mga
ibang sources, Lord God, na pinagkukunan po namin, Lord God, ng income. Kaya salamat po, Panginoon. Tanggapin mo, Lord God, yung aming pong ibibigay na handog para sa iyo. Aming pong tithes and offering, Panginoon. At maging pagpapala po ito sa aming iglesia, sa aming mga kapatiran, Panginoon. At patuloy na nagtitiwala at naniniwala, Panginoon, that you are our Jehovah Jireh, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo pang papulit po sa salamat, parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo magbigay. Magsitayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating Biblia sa Santiago 3, verse 13 to 18. Ang karunungang mula sa Diyos. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita nyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit, ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin. Huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit, ang karunungang mula sa langit, una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa. Hindi nagtatangi, hindi nagkukunwari. Namumunga ng katuwiran, ang binhi ng kapayapaang itinanim ng taong maibigin sa kapwa. Maaari na po tayo magsipo. Ang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning po. Ang sabi po ng banal na kasulatan, preach the gospel in season and out of season. No? Ipapangaral natin ang salita ng Diyos, anuman ang sitwasyon o anuman ang panahon. Ganon din po, we will worship God in season and out of season. Amen? We will pray to God in season and out of season. Amen? Okay, we will read the Bible in season and out of season. Amen po? Ayan, ganon po yung ating paraan ng paglago bilang mga mananampalataya. Tayo po ay hindi naaapektuhan ng kung anuman ang nangyayari sa paligid. We will consistently worship, consistently pray, consistently reading the Bible and meditate the Word of God. Kasi yun po yung magpapalago po sa atin. Siguro naman, sa ating pong pagiging mananampalataya o pagiging anak ng Diyos, maikukumpara mo na kung ano ang buhay mo noong wala ka pa sa Panginoon at ngayong nasa Panginoon ka na. No? Alin ang mas mabuti, alin ang mas masaya, alin ang mas may kapayapaan at mas may kapanatagan. Yung nasa Panginoon ka o wala ka pa sa Panginoon. Okay? So you can compare your life, the time na wala pa tayo sa Panginoon at yung buhay natin na ngayong tayo po ay nasa Panginoon. May kukumpara mo din ang buhay na nasa kadiliman at ang buhay na nasa liwanag. Amen po ba? So, sana na ikukumpara nyo ito kasi pagdating po ng panahon, mamimili ka sa mga desisyon, ano ba ang tatahaking ko? Buhay na o buhay na langdasin na wala sa ating pong Panginoon. Sa umaga pong ito, ang paksain po natin sa patuloy po nating pagsiserye sa aklat po ng Santiago ay True Wisdom, Contrasting Earthly and Heavenly Perspective. No? Ang totoong karunungan, no? Na kung saan ay naglalaban ang makamundo karunungan at ang makalangit na pananaw pagdating po sa karunungan na tinatawag po natin. At kanina po, binasa po ng ating tagapagbasa
ang James chapter 3 verse 13 to 18. Now, meron po mga ilang talata po dito na gusto ko pong basahin natin ng sabay-sabay para mas maintindihan natin kung gaano po kahalaga ang tamang karunungan na dapat nating ipamuhay dito po sa lupa. For example, Proverbs chapter 1 verse 5. Will you please read with me? Let the wise listen and add to their learning, and let the discerning get guidance. No? Yung matatalino ay nakikinig. At kanyang ito ay nadadagdag sa kanyang kaalaman. Di po ba? At ito po ay nagdadala sa kanya upang magkaroon ng tamang gabay sa pang-araw-araw niyang buhay. Nuulit ko, ang matalinong tao nakikinig. At sa bawat pakikinig niya na mabuti, nadadagdag ito sa kanyang kaalaman. Tama? At yung kaalamang yon, yun ang nagiging gabay niya sa kanyang pang-araw-araw. Colossians chapter 3 verse 2 to 3 says, set your mind on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Kung meron ka pagtutuunan ng isip, ang sabi, yung mga bagay na nasa langit. Hindi ang mga bagay na nasa lupa. Sapagkat ikaw ay namatay na, at ang totoong buhay mo ay nakatago na kasama ni Kristo. Sa 2 Corinthians 4:4 says, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Sabi niya, itong si Satanas, ng sanlibutang ito, binubulag ang isipan natin ng mga mananampalataya upang hindi makita natin ang liwanag ng Ebanghelyo na siyang magdadala sa atin sa kaluwalhatian ng Diyos ayon sa pagkakalikha sa atin ng ating pong Diyos. Sa Philippians chapter 4 verse 8 says, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such thing. Pag ating po tinignan yung talata, wala po diyang marumi. Tama? Walang hindi magandang pag-iisip. Ang sinasabi po ng talata, lahat ng kaisipan ng katotohanan, lahat ng kaisipang nakalulugod, tama, malinis, maganda, kasiya-siya, lahat ng mga kaisipang ganap para purihin ang ating Diyos, yun ang ilagay natin sa ating pong isip. Okay? 2 linggo po na wala kami dito dahil po sa iba't ibang dahilan ng pagmimisyon naming mag-asawa. Ganun pa man, pinakinggan ko at sinundan ko ang magagandang serye na itinuro sa atin ng ating pong Kuya Brian. No? Nakita ko po ang ganda ng direksyon ng kanyang pagtuturo. Talaga pong ito po ay makabuluhan at patungo po sa isang makalangit na pangkaisipan. Tinalakay po niya ang total transformation ng ating pong isip. Kailangan, ang sabi niya, kailangan ang ating isip ay merong ganap na pagbabago tungo sa mga kaisipang makapagbibigay lugod sa ating pong Diyos. At noong nakaraang linggo, nakita ko po yung pagtalakay niya patungkol sa prioridad. Sino ang ating prioridad? Sino ang ating uunahin sa lahat ng ating ginagawa bilang mga mananampalataya? Kinumpara niya si Marta at saka si Maria, no? Si Maria na mas inuna ang Panginoon at nakinig
sa turo ni Jesus, habang si Marta naman ay abalang-abala sa kanya pong sarili. Walang mali sa ginawa ni Marta. Ito ay para din sa Panginoon, pero merong mas bauna na mas makakabuti, at ito yung ginawa ni Maria. Ganon din po sa atin, pag kinumpara po natin sa ating pong panahon, marami pong mga instances sa buhay natin na palagi pong tayo ang nauuna. Palagi kung ano ang gusto ko, siya muna bago pa ang Panginoon. Ito po ay kabaligtaran ng kagustuhan po ng ating Diyos. Ang gusto po ng ating Diyos, lagi siyang una sa lahat upang lalo tayong managumpay sa kung ano man ang gusto natin sa ating pong panahon. Amen? Ang ganda po ng mga katuruang ito. At kung ating pong susuriin ang aklat po ng Santiago Kapitulo 3 on its context, makikita po natin yung unang pagtalakay ko nito, may kinalaban po sa dila. Natatandaan niyo po? Dilang nag-iisa, pero dila na meron pong dalawang pagkagamit. Pagkagamit sa sanlibutan at pagkagamit para sa langit. Pero ngayon tayo po ay mananampalataya na, china-challenge po tayo ng banal na kasulatan, ang ating pong dila ay gamitin lang natin sa mga makabuluhang salita na mapapakinabangan ng makakarinig. Katulad po sa oras na ito, ginamit natin ang dila sa pagsamba sa Diyos, sa pananalangin sa Diyos, sa pakikipag-usap sa Diyos. Ngayon naman, ginagamit ko ang aking dila sa mga salita at mensahe ng Diyos na nakalaan para sa atin ngayon. No? Uuwi tayo na ang ating mga dila ay nagamit natin ng nakalulugod sa ating Panginoon. So sa pagkakataon pong ito, matapos po nating talakayin ang kahalagahan ng pagkagamit ng dila, sa mga oras pong ito, tatalakay naman tayo at tututok tayo, focusing on wisdom. No? Tututok tayo kung paano po natin gagamitin ng maayos ang tamang karunungan na ibinigay ng Diyos sa atin. Ano po ang kaibahan ng knowledge at saka ng wisdom? Knowledge is merely adding information. Pagdadagdag ng mga karunungan galing sa iba't ibang pwede nating matutunan. Whereas wisdom is applied knowledge. No? Ang karunungan po ay paglalapat ng magagandang kaalaman na natututunan po natin sa pang-araw-araw nating buhay. No? Sa loob po ng papuntang 4 na taon, I'm very sure marami ng knowledge ang na-impart sa inyo. Marami ng mga kaalaman ang naituro ng pulpitong ito, ng online prayer meeting, ng mga talakaying pang fellowship, women's, men's, young people, kids, lahat yan ay mga kaalamang makatutulong sa bawat isa sa paglagong espiritual. Pero, kung wala po siyang naia-apply, if there is no application, there is no wisdom. Nagkakaunawaan po tayo? Lahat ng ating kaalaman na nagpuno sa ating isip, itinuro naman sa inyo ang tamang paraan ng pagsamba, pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung wala itong tamang aplikasyon sa buhay natin, there is no such wisdom na nangyayari sa buhay po natin. Kaya po mga Kristiyano pong lumalago, ito po yung mga Kristiyano, ito po yung mga Kristiyano na merong wisdom. Okay? Pero pag ang Kristiyano po ay parang lumalakad lang na parang walang nangyayari, punong-puno lang siya ng kaalaman, pero lumalakad siyang walang wisdom. Noong nakaraan po sa pagpunta namin sa QCEC sa Manila, ang isang preacher doon ay nagbigay ng isang acronym. Most of the Christian are Sino Christian. C-I-N-O. Meaning Christian in name only. Okay? Christian in name only. Most are Sino Christian. Ang dapat po pala ay CLC, Christ-like Christian.
Okay? Yung sino Christian is somehow mere knowledge. Adding and adding and adding and adding just information coming from the Word of God, probably. But the right way is CLC, Christ-like Christian. Meaning, lumalakad siya ng merong karunungan mula sa kaalaman natututunan niya sa Panginoon. Sabi po ng James chapter 3 verse 13, "Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in humility." Sino talaga ba ang marunong na makakaunawa sa'yo? Bakit hindi niya ipakita ito sa pamamagitan ng mabuting buhay, mabuting gawa na merong kababaang loob? Okay? Meron po tayong mga tanong. How does true wisdom manifest? Paano ba ang totoong karunungan mahahayag sa buhay po natin? Well, in James chapter 3 verse 13 onward, sa ating pong text ngayon, meron pong dalawang wisdom na ipinakita po ang banal na kasulatan sa atin. There are two kinds of wisdom. One wisdom is earthly wisdom. In James chapter 3 verse 14 to 16, please read, "But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly, unspiritual, demonic. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder in every evil practice." Like what happened now in our country. Marami po ang marurunong, pero makamundong karunungan. You see? Hindi ba nasabi dito? Sabi niya, ang makamundong karunungan, hindi ito galing sa langit. Ang makamundong karunungan ay hindi po maka-spiritual. Ang pagkagamit pa ay demonic. Kasi kung saan naroon yung inggit, kung saan naroon yung pangsariling ambisyon, kung saan naroon yung hindi tamang kaisipan, no? At gumagawa ng masasamang mga paggawa, bagamat ikaw ay merong karunungan sa mundong ito, o katalinuhan sa mundong ito, hindi po ito magbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Ano po yung kanyang mga characteristics? Its characteristic, bitter envy. No? Yung pagkainggit leads to disorder. Dadalhin ka sa hindi maayos na pamumuhay. Ano yung pangalawa? Selfish ambition. Masaktan na kung masaktan ng iba. Maghirap na kung maghirap kayo. Okay? Mapahamak na kung mapahamak ang marami. Basta yung pang sarili kong kagustuhan ay masusunod. At sa earthly wisdom, that is origin, earthly. Yan po talaga ang naturalesa ng makabundong karunungan. Walang mabuti ang makabundong karunungan. Di ba? Kahit sa pag-aaral, ang makamundong karunungan, mandadaya sa exam, magka-cutting classes. Tama? Kahit sa pagpapamilya, ang makamundong kaisipan, sasabihin ng mga magulang, binubuhay lang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagpapakain at pagpapaaral. Pero wala yung sense of love and care and protection sa kanyang mga anak. Kung ikaw man ay isang nasa sanlibutang tungkulin, halimbawa ikaw man ay guro, pwedeng sa makasanlibutang gawain, nagtuturo ka para lamang sa hanap buhay, hindi para sa puso ng kagustuhang matuto ang iyong mga estudyante. Kung ikaw man ay manggagamot, pwede nating isipin na ang iyo lamang kagustuhan ay mabayaran ka ng pasyente. Pero hindi mo talaga inilalagay sa puso mo ang paggaling ng iyong pasyente.
Nakuha po ninyo? That is earthly wisdom. Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly and spiritual and demonic. So what is the consequences? Confusion and every evil practice. Sabi ng verse 16, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Walang mali. Walang mali sa pananaw ng makasanlibutang karunungan. Kahit pa ito ay may kasakiman. Kahit pa ito ay merong pang sariling ambisyon. Kahit pa marami po ang napapahamak. Di ba? Nakakalungkot ang bansa po natin ay halos pinag-uusapan na ng buong mundo. Dahil sa kwento at kasaysayan ng katiwalian ng bansa po natin. Nakakalungkot. Ito po ang maliwanag na larawan ng earthly wisdom. Makasanlibutang karunungan. Hindi ito nakakatulong, ito ay nagwawasak, ito ay nagdadala hindi sa kaayusan, kundi sa kaguluhan. So, what is its manifestation? Ano ang nagiging bunga po nito? Strife, jealousy, disrupt relationship, and community. Ang makasanlibutan karunungan ay sumusugat, nakakapanakit ng damdamin. Di ba? Nakakapagbigay ng lungkot, sumisira ng relasyon, at nagwawasak ng komunidad. At yun ang nangyayari sa atin sa panahon pong ito. Pero salamat na lang sa Diyos kasi hindi tayo napailalim sa earthly wisdom. Meron pa pong isang karunungan kung saan ito ang dapat nating lakaran. Kung merong earthly wisdom, meron po tayong tinatawag na heavenly wisdom. Heavenly wisdom. Please read, but the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. Ang laki ng pagkakaiba, mga kapatid. Sobrang laki ng kaibahan. Sa makasanlibutang karunungan, ipapahama ka sa makalangit na karunungan na ang tangi lang pwedeng mag-angkin ay yung nagkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon. No? Siya lang ang kayang mapagbago ng ating kaisipan. Siya lang ang pwedeng makapagbago ng ating sasabihin, ng ating sasalitain. Walang iba kundi ang ating pong Panginoon. At kung meron pong makasanlibutang karunungan, salamat na lamang sa Diyos dahil kay Kristo Jesus, dinadala tayo sa makalangit na karunungan na nagdadala sa atin ng kalinisan, ng pagsasaayos ng lahat ng bagay, ng pagiging mapagpasakop, ng pagkakaroon ng habag, ng pagkakaroon ng mabuting bunga, ng pagkapantay-pantay at sincero na ating pakikipamuhay dito sa mundong ito. Peacemakers who sow in peace reap. Na tayong nagdadala ng kapayapaan ay mag-aani ng kapayapaan at mag-aani ng katuwiran. Ano naman ang characteristic ng heavenly wisdom? Sabi dito, but wisdom that comes from heaven, una, first of all is pure, then peace-loving, then considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. First, pure, peace-loving, gentle, willing to yield, and seeks reconciliation. Yeah? Ang ganda. Ito ang tunay na Kristiyanong buhay. Ito ang Kristiyanong lumalakad sa karunungan ng Diyos. May malinis na kaisipan,
merong mapagmahal na pangkapayapaan, may mababang kalooban, willing siyang magpasakop sa Diyos, at naghahanap siya ng laging ipagkakasundo ng isa't isa. Tama? Yan po ang wisdom. Meron pang kadugsong, full of mercy, no? Compassionate, impartial, fair, no favoritism, sincere, authentic, no hypocrisy. Ang pagiging mananampalataya natin, hindi paimbabaw. Sa earthly wisdom lang yan. Ang pagiging mananampalataya natin, pantay-pantay. Sa sanlibutan lang, hindi pantay-pantay. Tama ba yan? Tayo ay may tunay na habag. Tayo ay may tunay na kaawaan sa tao. At ano ang magiging outcome? James 3:18, peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. Yung nagdadala ng kapayapaan, aani ng kapayapaan at aani ng katuwiran. So, tinapo natin yung highlight ng pagkakakontrast o pagkakaiba ng dalawa. From the origin, earthly wisdom is worldly and demonic versus heavenly wisdom is coming from God. So, earthly wisdom, fruits, or pinaka-manifestation niya, strife, confusion, whereas heavenly is peace and righteousness. So, nasan ka at ano ang ipinamumuhay natin? And when it comes to character and conduct, earthly wisdom disrupts, whereas heavenly wisdom unites. Sa makasanlibutang karunungan, pawasak. Pero sa matalino at makalangit na karunungan, pabuti, paayos, patungo sa pagkakaisa. Amen? Mapapasin po ninyo yan kahit sa inyong pamilya, kahit sa inyong magkakaibigan, kahit sa inyong community. Kapag po ang paraan ng pamumuhay ay kaguluhan sa pamilya, hindi maayos na pakikitungo sa komunidad, hindi maayos na performance sa ating mga ginagalaw, mayroong earthly wisdom, character, and manifestations. Pero pagka ang atin pong relasyon sa kapwa ay maayos, kapag yung atin pong relasyon natin sa gawain ng Panginoon ay atin pong nasusundan, mula sa malinis na kaisipan, patungo sa malinis na pananalita, patungo sa sinsirong pakikitungo sa ating kapwa, at paglilingkod sa Panginoon, we are living in Christ with heavenly wisdom. Amen? Mau-observe po ninyo yan. At kapag tayo po'y namumuhay na sa makalangit na karunungan, unti-unti nyong napapansin ang inyong mga pagpapasya, ang inyong mga ginagawa ay lumalago ng lumalago. So in application, number 1, demonstrate wisdom, meaning good conduct and humility. You need to demonstrate wisdom through good conduct and humility. In application number 2, we need to guard against envy. We need to guard against ambition or disrupt harmony. Sa earthly wisdom, okay lang yang makasakit. Sa earthly wisdom, okay lang yung magkagulo kayo. Pero sa heavenly wisdom, binabantayan niya yung pagkainggit. Binabantayan niya yung maling ambisyon sa buhay. Binabantayan niya na masira yung maayos na na relasyon. Okay? Number 3, be peacemakers. Ang earthly wisdom, susulsulan ka pa. Tama? Pag may lumapit sa inyo na hindi magkasundong mag-asawa, ang earthly wisdom ay hiwalayan mo na yan. Tama? Ang earthly wisdom, magre-resback tayo. Inapi ka, lalaban tayo. Kaya earthly wisdom. Ang heavenly wisdom, magkasundo kayo. Manalangin kayo sa Panginoon. Ilapit natin ito sa Panginoon. Amen? Pursue peace. Itinutulak niya ang kapayapaan sa James 3:18. Reflect God's character. Okay? And then number 5, ask God's wisdom. For God gives generously
sa James chapter 1 verse 15. At sa buhay natin, in relationship, heavenly wisdom fosters harmony. Kumusta ang inyong relasyon na magkakapamilya na kayo ay Kristiyano lahat? 'Di ba? Ang laki ng kaibahan. Hindi na kayo naiirita kapag nakikinig kayo ng mga Christian songs sa inyong bahay. Walang kumokontra, walang nagsasabing patayin mo na yan, nakakairita yan. Kundi ang sinasabi natin, lakasan mo pa para makinig ng ating mga kapitbahay. Hindi mas madali kayong magkasundo-sundo sa bahay kung merong hindi pagkakaunawaan in terms of relationship kapag ikaw ay nabubuhay in heavenly wisdom. And even in the community, it reflects God's kingdom through peace. Mahal ka ng kapitbahay mo. Mahal ka ng mga kaibigan mo. No? Kasi nakikita that your life is living a heavenly wisdom. At ngayon, in your personal testimony, sa iyong pansariling patotoo, wise living evidences, transform life. In your thinking, in your thought, in your speech, in your everyday living, no? There is there is wisdom, living evidences na transform life. So what is the challenge to every one of us? Seek wisdom from above. Seek wisdom from above. Sabi dito, likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boss. Consider what a great forest is set on fire by small part. Katulad ng dila, sabi ni James, maliit lang yan na bahagi ng ating katawan, pero pwede itong magmalaki at pwede itong makasunog ng isang gubat sa pamamagitan lang ng maliit na apoy. So, same thing din. Sa mga earthly wisdom, dito sa mundong ito, pwede kang sirain. But thank God, salamat sa Diyos, we have Christ Jesus na nagtuturo sa atin ng makalangit na kaisipan at karunungan upang hindi tayo maapektuhan ng kung ano ang nangyayari sa mundong ito. So sabi ko nga po, at sasabihin ko rin po sa inyo, sa mga nakakausap ko, wag na tayong makidagdag pa. Amen? Wag na tayong makidagdag pa sa mali. Wag na tayong makidagdag pa sa mga gawaing makamundo. Pwede po bang tayo ay makapamuhay bilang isang Kristiyano na lumalakad sa karunungan mula sa langit? Kaya sabi dito, embody heavenly wisdom traits. Dalangin ko po na tayong lahat ay makapamuhay ng makalangit na karunungan ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Okay, tayo po ay dadako ngayon sa ating pong banal na hapunan. Isa po sa heavenly wisdom ay ang ating pong alalahanin ang ginawa ni Jesucristo sa buhay natin. No? This is one of the heavenly wisdom. Worship service is heavenly wisdom. Worship is heavenly wisdom. Prayer is heavenly wisdom. Bible reading is heavenly wisdom. Okay. Living a Christian life is heavenly wisdom. No? Tayo po ay nagkakaroon ng pag-alaala sa banal na hapunan minsan sa isang buwan. Ito po ay isang makalangit na karunungan na ginagawa po natin.
kapatiran po natin online, ito po kayong kumuha ng tinapay na pwede nyo pagpira-pirasuhin, ibigay sa inyong mga kasambahay. Kumuha din po kayo ng kahit tubig na pwede nyo inumin at sumabay po kayo sa amin. Mga kapatiran namin online, pwede kayong kumuha ng inyong tinapay, pagpira-pirasuhin, ibigay sa isa't isa ninyong mga mahal sa buhay, at sumabay kayo sa pag-alaala sa banal na hapunan na ibinigay at itinuro sa atin. Ito po ay karunungang panglangit na atin pong ginagawa ngayon sa kasalukuyan, karunungang nakapagbibigay ng kaluguran sa ating pong Panginoon. Nasa online, tayo po kayo dyan sa inyong mga bahay at magkaroon po kayo ng focus. Ito po ay isang makalangit na karunungan na itinuro sa atin, ang pag-alaala sa minsang ginawa ni Jesucristo sa ating kaligtasan. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo na sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating kainin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinimin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating inumin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Awitin po natin, walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Panginoon. Kaya niyang babuhin ang ating isip. Kaya niyang babuhin ang ating pananalita. Kaya nating makapabuhay hindi sa mga sanlibutan karunungan, kundi sa mga langit na karunungan mula sa ating Panginoon. Hallelujah! Walang imposible sa ating Diyos. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya bang gawin? higit sa aking karanasan, Minsan ay hindi nagkulang, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. bawat araw ko ay nagpapawag, di makakaba sa piling ko. Taas po natin ang ating mga kamay. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan.
naming walang imposible at kayang gawin ang lahat ng bagay. Dalangin po namin makaalis kami sa makasanlimutang karunungan. Maiwaksi namin ang makasanlimutang karunungan na magdadala sa amin sa maling damdamin at landasin. Dinadala ng makasanlimutang karunungan ay pagkaingit, makapansarili, kasakiman, paghahangad ng mga bagay na kahit masaktan ng nakararami at ang kanyang kapwa. Puro kaisipang masama, puro gawaing hindi mabuti. Pero aming Diyos, mula nang makilala namin kayo, aming Panginoong Jesucristo bilang aming sariling Panginoon tagapagligtas, makalangit na karunungan ang iyong itinuturo sa amin, ang pagbabago ng aming isipan, ang tamang sasalitain po namin, at ang tamang ipamumuhay namin bawat araw. Heavenly wisdom coming from above, Lord, we pray every day, siya naming may pamuhay, aming Diyos. Kapayapaan sa aming mga kapitbahay, kapayapaan sa aming pamilya, kapayapaan sa mga kakapatid na mga kapatiran, kapayapaan sa aming mga hanap buhay. Saan man kami makarating at nabubuhay kami ng buhay Kristiyano, heavenly wisdom ang aming pong dinadala, aming Panginoon. Ang pagsamba ay heavenly wisdom. Ang prayer is heavenly wisdom. Ang Bible reading is heavenly wisdom. Ang Christian testimony ay heavenly wisdom. Mapangyari na ba ito, O Diyos, habang patuloy na lumalakad ang 4 na taon sa aming buhay, sa 3 taon mong pagtuturo ng mga heavenly wisdom, dalangin po namin na ito'y may apply namin upang maging ganap na karunungang panglangit ang amin pong nagagawa. Kaya naman kami po'y dumadalangin sa makasanlibutang karunungan na umiiral sa mundo pong ito. Kaya naman kapansin-pansin ang kaguluhan, kapansin-pansin ang kasakiman, kapansin-pansin ang kasamaan. Kami po'y humihingi ng habag at awa sa iyo, Panginoon. Mula po sa karunungang panglangit, dumadalangin po kami na wag na kaming makisama, makiisa, kundi kami maging kontribusyon ng kapayapaan, ng pagtutuwid, ng pananalangin, ng tamang paggabay sa mundong ito, anuman ang aming ginagalawan. Ibabangon namin, ipapamuhay namin, lalakaran po namin ang totoong buhay Kristiyano sa buhay nito. Hindi lang sa pangalan, kundi Kristiyanong namumuhay na katulad mo, Panginoon, na ikaw ang aming sinusundan. Kaya naman, patuloy kaming dumadalangin sa bansa. Dumadalangin, Panginoon, sa mga kasamahan namin, kababayang Pilipino na nasalanta, Panginoon, ng lindol at baha. Kahabagan niyo po, Panginoon, sila. At sa mga panahon katulad nito, nagpapasalamat kami sa katahimikan, sa kapayapaan, na kung saan aming pagnararanasan sa bawat araw. Bagamat hindi namin alam kung ano ang pwedeng mangyari kinabukasan. Pero katulad po ng araw-araw niyong pagpapalakas sa amin, marahil naman sa panahon na yon, titibay lalo ang aming pananampalataya sa iyo at marami kaming matututunan. Mga kapatiran naming hindi po pinalad na makarating at makasama namin ngayon, makaingatan niyo po sila sa kanilang mga tahanan at magpatuloy po sila sa paglagong espiritual. Katulad din ng mga mensaheng narinig sa umagang ito, karunungang panglangit ay mapasa amin araw-araw at makita itong aming ipinamumuhay. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagpapasalamat aming Diyos. Sa Diyos na pinagmumulan ng karunungan, sa Kanyang anak na si Jesucristo, Panginoon, tagapagligtas ng aming buhay, sa banal na Espiritu ng gabay, kataginuhan ng taglay at tatang ng aming kaligtasan, amin siya nawang maghali sa amin, ngayon at magpakailanman.